Babayaran ko iyon, ang mga bayarin sa ospital ng lola mo. Magiging nobyo kita. Umuwi ka ng eksakto, sa oras, araw-araw. At ayon sa itinakdang schedule, matulog kasama ko. Hanggang sa magsawa ako. Gamit ang mga paraang ito, sa nakalipas na 5 taon, ay nakuha ko si Juan. Sa kusina, sa balkonahe, sa sala. Kahit saan tayo nag-iwan ng ating mga mababangis na marka. Akala ko sa sapat na oras ay mapapainit ko ang kanyang puso. Hanggang kamakailan, hindi inaasahang nagising ako at natagpuan ang sarili kong nabubuhay sa loob ng isang nobela. Ang bida ay si Juan at ang bida ay ang kanyang kababatang sweetheart, si Maria. At ako hindi ito dapat mangyari. Tumanggi akong tanggapin na maging isa lang nagseselos kay Maria, kinamumuhian ni Juan, at sa huli mamatay ng miserably sa lansangan bilang ang masamang babaeng side character. Sa wakas, binitawan mo na yang lalaking Cruz? Eksakto. Ano meron siya na wala ang lasing na batang Santos? Nambobola lang ako. Tigilan na natin iyan. Tatay, tumatanda ka na. Ang negosyo sa ibang bansa ay kailangan ka. Para masiguradong hindi ka uurong, mag-aayos ako ng aksidente sa 1 linggo. Pagkatapos, iiwan mo na siya ng tuluyan. Gayon din, para baguhin ang huling kinalabasan. Juan, hindi na kita kayang mahalin. Bini-bini, pinaalis ko na ang lahat ng mga katulong, gaya ng utos ninyo. Uuwi na rin ako sa lumang bahay ngayong araw. Bini-bini, sigurado ba kayo na hindi kayo nangangailangan ng mga katulong? Hindi ko kailangan. Bakit naman? Hayaan mo sila. Juan, ka? Huwag mong gawin. Matulog kasama ka araw-araw. Hindi ba iyon ang kondisyon na binili mo ako? Kamakailan, hindi ko na kailangan sa ngayon. Dumating ng maaga ang regla ko. Dahil ayaw mo, ngayong gabi, lalabas na lang ako. May mas mahalaga akong gagawin. Anong mahalaga? Para kay Maria lang, diba? Juan. Pwede ka nang umalis. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan gawin pa ito. Dahil aalis na ako sa lalong madaling panahon. Lola. Sofia, yung itinuro mo sa akin noong nakaraan, marunong na akong mag-picture. Tingnan mo. Sofia, kailan ka ba magpapakasal kay Juan? Ang bida ay ang pangunahing babae lang ang mahal. Paano siya mahuhulog sa kontrabida? Ang apo ko, alam ko. Si Juan ay may nararamdaman para sa iyo. Ang dahilan lang kung bakit kayo nagkasama ay hindi puro sa kanyang puso, may distansya talaga. Kapag naalis na ang mga hadlang na ito, tiyak na kayo'y magiging masaya magkasama. Lola, sa card na ito, ang inihanda ko para kay Juan, puhunan para sa kanyang negosyo. Dati, hindi ko ibinigay sa kanya, baka masaktan ang kanyang dignidad. Kailan ka may oras
para ibigay ito sa kanya para sa akin? Nag-away ba kayo ni Juan? Hindi. Sa ilang sandali lang, pupunta ako sa malayong lugar. Anong malayong lugar ang pupuntahan mo? Ito lang naman, may balak akong maglakbay sa lalong madaling panahon. Bukod sa trabaho, lagi akong naglalakbay sa buong mundo. Lola, Lola, wala kang ideya? Si Juan ay napakakuripot. Gusto ko lang ng ice cream ngayong araw at hindi niya ako binilhan. Kailangan mo talagang kausapin siya. sabi mo pa. Nakalimutan niya ang kondisyon ng kanyang tiyan at naglakas loob pa siyang kumain ng ice cream. Noong nakaraan, sobrang sakit ng tiyan niya. Sumumpa siyang hindi nakakain ng ice cream. At sino ang humiling sa akin na bantayan siya? Isang kagat lang. May 4 na tao dito, pero siya lang ang nakita niya. Well, wala na ring halaga. Juan, Sofia, gusto ni Lola ng ubas. Pwede niyo bang hugasan para sa akin? Huwag mo nang guluhin ang lola ko. Ibinali ko na ang sarili ko. Sa iyo, totoo iyan, pero hindi ang lola ko. Siya, Juan, nagugutom ako. Oras na ng kain. 'Di ba? Sige, ikaw ang nagugutom. Nagugutom ka rin, di ba? Huwag mong pigilin. Tara na. Ako. Wow, Juan. Ang bait mo naman. Naalala mo pa kung ano ang gusto kong kainin? siguro ito ang pagkakaiba ng pag-ibig at hindi pag-ibig. Kahit na minsan ay hiniling ko sa kanya, natandaan ang lahat ng aking mga kagustuhan. Ang isa ay pinilit, ang isa ay taos-puso para itong araw at gabi. Bakit hindi ka kumakain? Hindi ako kumakain ng maanghang. Hindi ko lang napansin. Bakit hindi ka tumingin ulit at umorder ng iba? Hindi na kailangan. Sasagutin ko itong tawag. Itong si Juan, talaga naman. Pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin niya alam kung anong lasa ang gusto mo. Wala siyang pakialam. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya mamaya. Ahas na iyon! Ahas na iyon! Ikaw, manlalaglag ng tahanan. Ni hindi ka kayang mabuhay mag-isa, anak sa labas. Ikaw. Sofia. Pamilyar ba? Sinabi ko kay Juan na gusto ko ito at ibinigay niya sa akin. Ngayon ay ang unang anibersaryo ng pagliligawan namin. Ang yaman mo naman. Pwedeng bumili kahit saan. Bakit ka pa nagpapaka-effort? May nakaukit din. Si Sofia ay mamahalin si Juan magpakailanman. Binubuksan ko ang aking puso, ibinibigay sa kanya ang lahat ng aking wagas na pag-ibig, pero kaya niya lang itapon. Ang ganda ng singsing. Bagay sa iyo, ikaw na bastardo. Bakit hindi pa siya nagwawala? Sofia,
Ang sarap ng sopas na ito. Subukan mo. Halika. Hindi ba iyon ang gusto mo? Nasampalin kita? Maria, ayos ka lang ba? Halika rito. Sofia, anong ginagawa mo? Juan, huwag mong sisihin si Sofia. Ako ang galit sa kanya. Kaya siya sumugod at sinaktan ako. Ayos lang ako. Kapag nagiging dominante siya, sobrang unreasonable niya. Talaga, ayos lang ako. Anong tinitingnan mo? Hindi ba ako laging ganito? Yung may masamang puso? Sofia, napaka-imposible mo. Umalis na tayo. Sofia, kung may problema ka, sa akin mo ibunton. Bakit mo binubuli si Maria? Baliw ka. Sabi ni Maria, hindi ka lang nagpapa-fire sa kanya, binlock mo pa siya sa industriya. Ngayon may pinadala ka sa bahay niya para mag-spray paint. Ginagawa mong miserable ang buhay niya. Kaya naniniwala ka ba? Bakit naman hindi? Bumili ka pa ng nobyo, kaya mong gawin yon. Ano bang hindi mo kayang gawin? Pasensya na. Kamay mo. Anyway, tigilan mo na siya. Binigay ko na sa iyo ang lahat. Hayaan mo na ang mga tao sa paligid ko. Sa puso niya, ako lagi ang hindi pinagkakatiwalaan. Sofia, ang sama ng ugali mo. Hindi. Aalis ako sa ilang araw. Pero kung magpapatuloy ito, bago pa ako magpanggap na patay, baka mapatay muna ako ni Maria. Maria, magkita tayo. Si, ano ang gusto mo? Kung tungkol ito kay Juan, wala akong sasabihin sa iyo. Hindi ko siya susukuan. At hindi ko rin hahayaang makuha mo siya. Maria, makipagkasundo tayo. Itutuloy kita kay Juan. Ano ang sinasabi mo? Mahal na mahal mo si Juan. Kusang loob mong binabayaran ang mga gastusing medikal ng kanyang lola sa loob ng 5 taon. Galit na galit siya sa iyo, pero nananatili ka sa tabi niya ng walang pagsisisi. At ikaw, sabi mo gusto mo kaming ituloy? Hindi ako nagsisinungaling. Taos puso ako. Gusto ko talagang pag-isahin kayo. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-abala pang siraan ako. Wala na akong maraming oras. Malapit na akong umalis kay Juan. Hindi mo na kailangang ituring akong karibal. Seryoso ka? Bumili ako ng 2 tiket para ngayong gabi sa Universal Studios. Sumama ka sa akin. Pero busy ako sa proyekto. Ako, noong gumawa tayo ng kasunduan, sinabi ko hindi mo maaaring tanggihan ang anumang hiling ko. Ang mga tiket na pinadala ko, nakuha mo ba? Ibinigay ko ang isa pang tiket kay Juan. Ngayong gabi, mag-ayos ka ng maganda. Mag-advance kayo sa relasyon ninyo. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo na kailangang malaman. Sundin lang natin ang ating kasunduan. Itutuloy kita at titigil ka sa paninira sa akin. Bukod dito, ang taong gusto ni Juan ay palagi kang ikaw. Mapapabilis din nito ang orihinal na kwento. Kasabay nito, binibigyan ako nito ng paraan para makaalis.
Ang tagal naman. Maria, anong ginagawa mo dito? Ano? Hindi ka masaya makita ako? Masaya. Tara na. Gusto nyo ng picture? Kayong dalawa? Juan, kami. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Ayaw ko ng litrato. Kaya kapag nakaharap mo ang taong gusto mo, ang mga prinsipyo ay maaaring labagin. Hindi ka pa ba niya binalatan ng hipon? May motibo siya sa likod niyan. Hindi ako naniniwala na kaya mong pigilan ito. Buti, perpektong tugma. Seryoso ka ba kahapon? Balak mo ba talaga na itulak ako kay Juan? Simula ngayon, si Juan ay para na lang sa'yo. Sofia, ano yung tungkol kanina? Ano na naman bang balak mo? Yung mga tiket, hindi ako makakapunta kanina, kaya ibinigay ko na lang kay Maria ang mga tiket. Kaya, nagsaya ba kayo ngayon? Sumakay ba kayo sa Ferris wheel ng magkasintahan? Pumasok ba kayo sa haunted house? Kung hindi sapat ang saya, may dalawa pa akong tiket. Pwede kayo ulit bukas. Tuloy-tuloy lang. Bakit dito pa tayo kumain? Wala akong oras ngayon. Ang swerte naman, Sofia. Juan. May nakalimutan ako na napakahalaga. Kaya, kayo na munang dalawa kumain. Huwag na kayong maghintay sa akin. Magandang araw po sa inyo. Ngayon, ipinagdiriwang namin ang aming anibersaryo. Kayo po ang aming ika-52 magkasintahan. Gusto naming ialay sa inyo ang isang singsing para sa magkasintahan at isang photoshoot para sa magkasintahan. Ano sa tingin ninyo? Ang panalo ay mabuti. Juan, sumama ka kay Maria para magpa-picture. Juan, tara na. Magpa-picture tayo. Halika na. Anong pagtitipon ng klase? Bakit kailangan kong pumunta? Juan? Halika dito, umupo ka. Juan, umupo. Tara, inom tayo. Inom na. Maria, sobra ka na. Hindi ako lasing. Kaya ko pa uminom. Masyadong gabi na. Hindi ligtas ang isang babaeng nag-iisa. Ikaw muna ang maghatid sa kanya, pauwi. Eh ikaw, Magta-taxi na lang ako pauwi. Ang galing ng pagkakataon, Sofia. Juan? Juan, gising ka na. Inimbitahan ko si Maria para sa hapunan. Juan? sa mga nakaraang araw, hindi ako gaanong nakakasama sa'yo.
Juan? Sofia, siya ba? Isuot ang pambahay ko at humiga sa kama. Ito? Okay lang ba ito? Matagal na akong hindi nagbabasa ng libro. Matagal na akong hindi humawak ng libro. Juan, Anong ginagawa mo dito? Sofia, anong nangyayari? Nagka-brown out sa bahay ni Maria, kaya naisip ko na patuluyin siya sa atin ngayong gabi. Bakit siya nasa master bedroom? Hindi pa nalilinis ang guest room. Akala ko isang gabi lang, kaya pinatulog ko siya sa master. Bumalik ka. Umalis ka. Anong gusto mong gawin ngayon? Ano? Nakaisip ka na naman ng paraan para pahirapan kami? Yun ba? Nag-iisip lang ako, Anong ginawa mo? Sabihin mo na. pasensya na. Akala ko magugustuhan mo. Palaging sobrang mapagmatuwid. Siguro, sa akin ka pa rin naman. Dahil sa iyong pagkatao at prinsipyo, kahit gusto niya si Maria, hindi siya gagawa ng kahit ano sa kanya. Buti na lang 2 araw na lang bago matapos ang lahat. Tinanggihan mo lahat ang 99 na liham pag-ibig. Kaya noong nakita kita na nahihirapan sa mga bayarin sa ospital, naisip ko ang isang napakalokong plano. Pinayagan ka nitong tanggapin ang tulong at natupad din ang aking hiling. Siguro mali talaga ako. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili ng pera. Ang bida na lalaki, Juan, ay si Maria lang ang mahal. Anong ginagawa mo? Nagsusunog ng mga bagay. Walang silbi, kaya sinunog ko. Tama. Nakuha mo na lahat ng gusto mo, kaya natural lang na walang silbi ang mga ito. Matatapos din naman ito agad. Ano bang pinagsasabi mo bigla? Juan, mula ngayon, kalimutan mo na ang nakakahiyang alaala na ito, kalimutan mo ako, ang masamang kontrabida, at magsimula ng bagong buhay. Oo, Binibining Reyes. Epektibo na ang kontrata. Ayon sa kahilingan ng iyong tatay, mag-customize kami ng serbisyo ng peking kamatayan. Para sa iyo, Kamukha ko ba ang pekeng bangkay? huwag kang mag-alala. Ang bangkay ay ginawa ayon sa eksaktong sukat mo, isa sa isang gawa. Walang maghihinala. Siye.
Ano ang pinirmahan mo? Bukas, ikalimang anibersaryo natin. Nakbook ako ng cruise. Samahan mo akong manood ng karagatan at paglubog ng araw. Isipin mo na lang na magkasama tayo ng kaunti pang oras. Sa ilang oras, ilulunsad at sasabog ang iyong proyekto. Ito ang pagbabago sa buhay mo at sa akin din. Juan, pagkatapos mong yumaman, ano ang gusto mong gawin? Gawin ang gusto kong gawin. Kapag yumaman ka, ang unang gagawin mo ay alisin ako. Pero Juan, sa pagkakataong ito, hindi na kita pahihirapang gawin iyon. Oy, Juan, naaksidente ako sa kotse. Pwede ka bang pumunta sa ospital? Gusto mo bang pumunta? pero ngayon ang anibersaryo natin. Ako. Pwede namang ipagdiwang ang anibersaryo kahit kailan. Sa ngayon, kailangan ka ni Maria. Sa susunod, babayaran ko. Wala nang susunod. Ano ang sinabi mo? Wala. Sige. Binibining Reyes, handa na ang lahat. Paano ako mamamatay? Aksidenteng pagkalunod. Sa isang oras, kakalat ang balita. Pagkatapos, ang iyong katawan lulutang sa tubig ng 3 araw at gabi. Sa wakas ay matatagpuan ng pulis at ideklarang patay. Yuan, sa pagkakataong ito, ako mismo ang magpapadala sa iyo sa tabi ng bida. At ako, ang kontrabidang ito, mula sa iyong mundo, ay tuluyang mawawala. Sa airport. Mula sa wala hanggang sa halagang bilyong dolyar, Cruise Novatech ay isang kwento ng tagumpay ng pagnenegosyo. Hindi lang ito isang milagro sa negosyo, kundi pati na rin isang awit sa pagpupursige ng mga pangarap. Binabati kita, Novatech, at inaasahan namin ang higit pang tagumpay mula sa iyo sa hinaharap. Nagtanong ako sa doktor. Medyo gumaling na ang mga sugat mo. Kasama kita nitong mga nakaraang araw. Dahil maayos ka na ngayon, uuwi muna ako. Pero sobrang sakit talaga. Alam mo, takot ako sa sakit. Okay lang, hindi naman masakit. Maria. Ikaw. Alam mo, gusto talaga kita. Ngayon na nakuha mo na ang pamumuhunan mula sa misteryosong benefactor, ang startup ay malaking tagumpay. Ngayon, sa wakas ay hindi ka naaasa kay Sofia. Pwede tayong magkasama ng hayagan. Maria. Baliw ka. Paano ako naging baliw? Siya ang naghiwalay sa atin. Kung hindi siya gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan para nakawin ka, kung gayon, ang nobya mo ay ako. Nagsumikap ka ng husto para lang makawala sa kanya at makasama ako, di ba? Juan, matagal na kitang hinintay. Hindi mo na kailangang sumama pa sa mapagsamantalang manloloko na iyon. Ngayon, nasa iyo na ang lahat. Bakit mananatili ka pa sa kanya at hahayaan mo siyang hiyain ka? Juan, wala nang tayo. Anong ibig mong sabihin? Wala. Umalis ka na. Saan ka pupunta? Utang ko kay Sofia iyon. Ang cheque na ito ay para bayaran ka. Hindi na ako iyong mahirap na estudyante na kailangang ibenta ang kanyang dignidad para lang bayaran ng mga medikal na bayarin ni Lola Cruz. Nasa nakaraan na iyon. Ngayon, solved na ang utang natin.
Tita Elena, Ginoong Cruz, kailan ka bumalik? nasaan si Sofia? Kahit ikaw, hindi mo alam? Pinakawalan ni Binibining Reyes ang lahat. Matanda na ako ngayon, inayos niya ang isang lugar para ako magretiro. Bumalik lang ako para ipak ang aking mga gamit. Walang kailangang mga katulong dito. Akala ko nagbakasyon siya. Alam ko na, ito ang kanyang pinapahalagahan. Isang walang kwentang anibersaryo lang. Sinabi kong babawi ako sa'yo. Napakahalaga ba talaga yon? Sofia, tama na. Sinabi ko sa'yo, may sakit si Maria. Hindi naman ito ibang bagay. Paano ko ito basta-basta baliwalain? Alam kong galit ka. Pag-uusapan natin ito kapag bumalik ako. Hihingi ako ng tawad sa'yo noon. Kahit gaano siya kumilos noon, hindi siya. Si Binibining Reyes sa pagkakataong ito ay baka. Baka ano, Ako, hindi ko alam, pero ilang araw na ang nakalipas, sinunog niya lahat ng may kinalaman sa'yo. Baka siya, hindi na babalik? ano ang gusto mo ngayon? Naisip mo na ba ng bagong paraan para pahirapan kami? Iyon ba? Nag-iisip lang ako na gusto ko. Ano ang gusto mo? Pasensya na. Akala ko magugustuhan mo. Pagsunog ng mga bagay. Wala nang silbi. Kaya sinunog ko sila. Nag-book ako ng cruise. Sumama ka sa akin para manood ng dagat at paglubog ng araw. Isipin mo na lang ito bilang huling pagkakataon mo kasama ako. Ito ay isang kapritso lamang. Sino ba ang may pakialam? Kung gaano kakalayo, mas mabuti. Huwag ka nang bumalik. Hoy, Ginoong Cruz, saan ka pupunta? Upang pakasalan si Maria. Gusto niya akong asarin, di ba? Ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Sinabi ko sa iyong pigilan siya. Hindi mo man lang ito kaya? Nasaan si Juan? Bueno, ilang araw nang wala si Binibini. Si Ginoong Cruz, siya. Anong binibini? Hindi siya karapat-dapat. Karapat-dapat ba siya? Dahil lang may maruming pera siya? Akala niya mabibili niya ang pagmamahal ni Juan? Nakakatawa. At ikaw, ayusin mo ang sitwasyon. Ngayon ako ang pinapahalagahan ni Juan na Ginoong Cruz, Juan, medyo hindi pa rin ako maganda ang pakiramdam. Sabi ng doktor, maaaring may mga epekto. Pwede ka bang manatili ng kaunti pa? Hindi dapat ganito. Naghintay ako kay Maria sa napakaraming taon. Pero bakit? Kapag nakikita ko siya, laging ako'y naiinip. Hindi pa bumabalik si Sofia. Hindi na siya babalik. Nagdadrama lang siya. Sa ilang araw, Sa ilang araw pa, hindi na siya talaga babalik. Hindi mo ba alam? Ang pamilya Reyes ay nabaon sa utang, pagbebenta ng mga ari-arian. Sanay si Sofia sa karangyaan. Tumakas siya magdamag kasama ang iyong pera ng lahat. Hindi na siya babalik. kinuha ang pera at tumakas. Wala na siya. Wala na siya. bago malugi ang mga Santos, may gumamit ng pangalan mo para mag-withdraw mula sa account ng kumpanya mo. Pero miss, siya ay hindi tipong gumawa ng ganoon. Sino pa ba kundi ang taong katabi niyang natutulog ang kayang pumirma sa pangalan ni Juan? Kung nagmamalasakit man siya kay Juan, hindi niya ito gagawin. Ganoon ba? Kinuha ang pera ng pamilya at tumakas? Sagutin ko ang mga bayarin sa ospital ng lola mo. Maging nobyo ko, umuwi ng tama sa oras araw-araw, at matulog kasama ko sa takdang bilang. Hanggang sa magsawa ako sa iyo. Noong binili kita, ano ang ipinangako mo sa akin? Ano ang kinakatakutan mo? Hindi naman sa hindi ko pa ito nakita. Ang isang taong kasing laya niya ay basta na lang aalis dahil nalugi ang mga Santos.
Dati akong nag-aalala na si Sofia ay kumapit sa iyo kapag nalaman niyang yumaman ka. Ngayon, Hindi na siya kumakapit sa akin. Dahil lang mayaman ako. mas mabuti. Ngayong wala na siya, pwede ka nang sumama sa akin. Oh. Umalis siya. Tama, kaya pwede na tayong magkasama ngayon. Ang nakakainis ay sa wakas ay umurong na. Ang nakakainis ay sa wakas ay umurong na. Oo, ano ba ang inaalinlanganan ko? Ang resultang ito, hindi ba ito ang pinakamaganda? Pero ako, Kaya ngayon, ito na ang tahanan ko, Juan. Bilisan mo at ipakita sa akin ang ating bagong tahanan. Juan, sa bagong bahay, nasaan ka man, naroroon ang mga bakas niya. Ano bang makikita? Mamaya, bibilhan kita ng mas malaki, mas magandang isa. Juan, ikaw ang pinakamahusay. Tinatamasa ang katahimikan nang hindi ako iniistorbo. Bukas, lalabas tayo para maglaro. Juan, tingnan mo! Doon tayo unang nagkakilala. Hindi ako makapaniwala na napakaraming taon na ang lumipas. Juan? Juan? Uy, ano ba ang iniisip mo? Nalulung sa pag-iisip? Wala. Juan, tingnan mo. Ang bobo ba ng lead guy na ito? Nagtataka ako kung kumain na siya. Kakain na lang ba siya ng konti dahil tamad siyang magluto? Mahina talaga ang tiyan niya. Juan? Siguradong sasabihin niya masyadong peke ang plot. Anong peke doon? Anong peke? Wala nang makita, tara na. Oh, Juan, tingnan mo. Ang ganda. Juan, anong problema? Hindi mo ba gusto? Masyadong maikli. Ano? Tigil na natin. Pagod na ako. Ah, sige. Bukas na lang. Juan, Ginoong Cruz, palagi kong nararamdaman na ang binibini ay hindi mukhang tipong tatakas kasama ang pera. Sigurado ka bang hindi na natin siya kailangan pang ibalik? Mula kailan? Ang dami mong sinasabi. Baka mas mabuti na umalis siya. At least, tahimik. Kapag wala si Sofia dito, mas gumaan ang pakiramdam ko. Sofia, kunin mo ako ng tuwalya. pero noong isang araw, sinunog niya lahat ng may kinalaman sa iyo. Talagang malinis ang pag-alis niya. Wala siyang iniwan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Wala akong ginawang mali. Nakita ko lang na sobrang busy mo at nais kong ipaalala sa iyo. Huwag kang masyadong magbuyat. Sige, titigil na ako para hindi kita inisin. Nakakasawa.
Sige, huwag kang magalit. Kasalanan ko. Ako ang unang umalis sa kanya. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya ng maayos. Hindi naman malaking bagay. Maria, anong ginagawa mo rito? Nagplano tayo kahapon, di ba? Talaga? Nagdala ako ng almusal. Kainin mo na habang mainit. Galing, dahil wala yung nakakainis na babaeng yun. Mas tahimik ang paligid. Nakita kong nagustuhan mo yun dati, kaya pumila ako ng matagal. Ibibigay ko sa'yo para sa anibersaryo natin. At ang sa akin? Huwag na kung ayaw mo. Gusto ko. Basta galing sa'yo, mamahalin ko. Ito ang unang regalo mo sa akin. Tingnan mo, ang ganda. Di ko mawawala. Suzy, ito ni Maria. Saan mo nakuha? Ito ba ang ibig mong sabihin? Siyempre ibinigay niya sa akin. Sabi niya simula ngayon, ito na ang bahay ko. Pwede akong pumunta kahit kailan ko gusto. Malamang may konsensya siya. Sinisipsipan ako ha? Sasabihin ba niya ang ganyan? Anong pumipigil sa kanya? Noong may pera pa siya, lahat ay lumalapit sa kanya. Ngayong wala na siyang pera, kailangan niyang mag-ingat sa kilos niya. Lalo na noong trato niya sa'yo dati. Huwag na nating pag-usapan siya. Kinuha niya ang napakaraming pera. Ngayon sino ang nakakaalam? Malamang nasa kung saan siya nag-e-enjoy. Sa ngayon, may mas mahahalagang bagay. Ang kasal natin, Juan. Handa na ako. Bahay, kotse. Wala akong gusto. Ikaw lang ang gusto ko. Ang kasal na pinangarap ko ng maraming beses. Ang pag-ibig na hinintay ko ng maraming taon. Nasa aking kamay na. Pero nag-aalangan ako. Ikaw? Papakasalan mo ba ako? Bumalik ka at hintayin mo ako. Sa 3 araw, ibibigay ko ang sagot ko. Sige. Kumain ka na ng almusal mo habang mainit. Sabi ng doktor, kung dinala mo ako ng mas huli, sana ay... Sige. Nasagasaan lang ng sasakyan. Hindi naman ako mamamatay. Pero natatakot ako. Sige. Ang walang puso mo. Ang brutal mo. Asistenteng David, kontakin mo lahat ng media para sa akin. Ako, si Juan Cruz. Sa loob ng 3 araw, magpo-propose kay Maria Ye. Gusto kong malaman ng buong mundo. Hindi. Huwag kang matigas ang ulo, Ginoong Cruz. Gusto kong malaman ni Sofia kung wala siya. Mas gagaling pa ako. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Visit na proposal. Sino ang sinusubukang lokohin ni Ginoong Cruz? Ganyan talaga ang mga taong naguguluhan. Susundin ba natin ang kanyang utos? Gawin nyo, makipag-ugnayan sa ilan pang media outlets. Mag-post sa social media. Baka makita ng prinsesa at i-like. At sa wakas ay susuko na si Ginoong Cruz. Ito pala ang naghintay kay Ginoong Cruz sa loob ng maraming taon, ang kanyang unang pag-ibig. Diyos ko, ang tunay na pag-ibig talaga ay nagtatagpo. Eksakto. Kung hindi lang dahil sa masamang babaeng si Sofia na humahadlang, sila ay perpektong magkapareha. Matagal na sana silang magkasama. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung wala si Binibining Reyes, si Juan, isang mahirap na estudyante, magiging nasa kinaroroonan ba siya ngayon? Kawawa naman si Binibining Reyes. Shh! Eto na ang lalaki mismo.
Wala ka bang lakas ng loob na saksihan ito? Duwag ka talaga. Ginoong Cruz, nandito na si Binibining Garcia. Lola, anong ginagawa mo dito? Juan, huwag mong sisihin si Sofia. Hindi kanya sinasadya ang iwasan. Siya ay... Patay na siya talaga. Nahulog sa tubig. Siya. Namaga na lahat. Juan, Kamakailan, ang panganay na anak na babae ng pamilyang mga Reyes, ang pinakamayaman sa bayan, ay nawala. Di nagtagal, isang bangkay ang lumitaw sa dagat. Kinumpirma ng pulis na ang bangkay ay sa anak na babae ng mga Reyes. Ang sanhi ng kamatayan ay hindi pa alam. Nahulog. Nahulog sa dagat at namatay. Juan! Juan! Juan, iwan mo na siya. Tara na lang. Juan, hindi ba kayo dalawa magkasama noong araw na iyon? Ano ba talaga ang nangyari? Paano siya? Paano siya napunta sa dagat? Mali ang tao na iniisip mo. Di ba? Hindi siya iyon. Mali ang tao na iniisip mo, di ba? Sabihin mo! Sabihin mo! Sabihin mo! Sabihin mo! Juan! Nagbibiro ka ba? Sino ang maniniwala roon? Ang sobrang maarte niya, paano siya namatay ng tahimik sa dagat? Teka lang. Hindi madaling mahulog sa tubig. Kinumpirma ng pulisya na ang taong nahulog sa tubig ay kinilala bilang ang kamakailang nawawalang anak ng pamilya Reyes, Sofia. Nakakaawa naman. Si Binibining Reyes ay mabuting tao. Ang paaralan, malapit sa amin, ay donasyon niya. Patayin ang radyo. Dot. Gago. Bakit ka tumigil? Narito na tayo. Magandang araw. Narito ako para hanapin ang aking nobya. Sofia, nawawala siya. Hindi ko siya makontakt. Hindi ko alam kung saan pupunta. Pakikalma muna. May litrato ka ba sa kanya? Oh. Oh. Wala kahit isa. Magkasama kami sa loob ng maraming taon. Ginoong Cruz? Sumunod ka sa akin. Hindi nawawala si Binibining Reyes. Ginoong Cruz, hindi ba dapat mo akong dalhin kay Sofia? Hindi ba dapat mo akong dalhin kay Sofia? Saan ito? Magsalita ka. Ano ang ginagawa ninyo? Ang hinahanap ko ay... Ito na. Ano? Para saan ito? Wala ako sa mood para sa mga laro mo. Maaari kang lumapit upang kilalanin ang bangkay.
Ang balat ng biktima ay kulay abot asul. Sa likod ng mga kamay at dibdib, may mga paltos na iba't ibang laki. Malalaking pulang batik sa dibdib, dulot ng iritasyon mula sa tubig dagat, isang reaksyon sa stress. Paunang pagsusuri ay nagmumungkahi ng aksidenteng pagkalunod. Aksidenteng pagkalunod? Sino ang maniniwala diyan? Paano siya basta? Mahulog sa tubig? Pakikiramay, Ginoong Cruz. Ang buhay ay hindi mahuhulaan. Walang gustong mangyari ito. Hindi ito aksidente. Ikaw, ano ang sinabi mo? Plano niya ito mula pa sa simula. Yuan, nakita mo ang katawan niya, di ba? Patay na siya. Ngayon, walang hahadlang sa ating pagsasama. Juan, Nanay, Talagang pinag-aalala mo ako. Ang tatay mo at ako, sa napakaraming taon, hindi ka namin mapag-aralang mabuti. ayos naman ako ngayon, di ba? Huwag mo na akong simulan. Ang dami mong pumayat. Si tatay? Kung gagawin mo, gawin mo ng tama. Natatakot ang tatay mo na baka umatras ka. Bumalik siya sa bansa para asikasuhin ang mga kaayusan sa libing mo. Gusto niyang malaman kung anong karapatan ng Yang Palaka para pahirapan ang ating pinakamamahal na anak sa napakaraming taon. Nalunod. Sa tingin mo, maniniwala ang lalaking yon? Wala na yon sa usapan. Binigyan ko lang siya ng lehitimong dahilan para makasama ang dati niyang kasintahan. Tinulungan ko ang magkasintahan na sa wakas ay magsama. Ngayon, maagang natapos ang kwento ng bida. Masayang masaya, magkakaanak agad. Wala na silang paraan para gumawa ng gulo sa akin, di ba? Saan ba nanggagaling ang musikang pang CEO? Saan nanggagaling ang soundtrack ng CEO na iyon? Nay, ito. Hindi ako iyon. Siya mismo ang pumunta sa atin. Isang pagkakasal noong bata pa tayo noong naglalaro tayong hubot-hubad. Tiyak na nakalimutan mo na iyon. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita kang tumakas. Nay. Ang mga kabataan talaga ay madamdamin. Naintindihan ko. Ang bagay na ito, huwag mo munang sabihin kailan. Ang lalaking si Cruz ay gustong mamatay, kaya hayaan mo siyang mamatay ng mabilis. Isang pagyuko. Huwag yumuko. Huwag yumuko. Hindi siya patay. Alam ko. Tatay, bakit ka sumasama sa kalokohang ito? Itong eksena ay tapos na. Sino ang nag-imbita sa iyo? Umalis ka. Ginoo. Siya ay, pagkatapos ng lahat. Walang utang na loob. So ito si Binibining Reyes,
Yung inisponsoran niya sa loob ng 5 taon? Yung mahirap na estudyante? Oh, wag mo siyang tawaging mahirap na estudyante. Mayabang siya. Nagtatrabaho siya para kay Ginoong Cruz. Kahit noong buhay pa si Binibining Reyes, kailangan niyang asikasuhin ang kanyang mood. Kawawa naman si Binibining Reyes. Anong pagpapakamatay? Malinaw na tumalon siya sa dagat para magkasama ang dalawang mangangaliwa. Tingnan mo, kunwari ay nasasaktan siya. Palabasin siya dito ngayon. Wag mong durnihan ang lugar. Hindi ako aalis. Tatay, Akala mo ikaw ang magdedesisyon kung aalis ako dahil lang pinrotektahan ka ng anak ko. Kung ako ang masusunod, sumisipsip ka sa anak ko, ginagastos mo ang pera niya, at nagkakamayabang ka pa sa kanya. Matagal na kitang pinatay. Ngayon gusto mong pag-usapan ang dignidad kasama ang anak ko? Noong hindi mo pa kayang bayaran ang hospital bills ng lola mo, nagpupunas ka ng mesa para sa iba, naglilinis ng kubeta. Magkano ba ang halaga ng dignidad noon? Ngayon nasasaktan ka? Bakit hindi mo iyon sinabi noong kumuha ka ng pera? Noong nag-invest ako sa startup mo, bakit hindi mo sinabi noon? Huwag mong isipin na dahil lang nagtayo ka ng walang kwentang kumpanya ay dahil sa talento mo. Maraming mga taong may talento. Sino ka ba sa tingin mo? Ano ang espesyal sa iyo? Lahat ng pera ng anak ko ang ibinuhos dito. Ibalot mo na ang iyong dignidad. Umalis ka. wala akong pakialam. Hindi ko talaga ito matanggap. Oh. May utang ako sa kanya. Utang na hindi ko kayang bayaran. Pero ano ngayon? Sabihin mo sa kanya na kunin. Babayaran kita. Bakit hindi mo hilingin sa akin? Ngayon ay ang unang anibersaryo ng ating date. Ang yaman mo. Bumili ka na lang ng kung ano. Bakit ka pa nagpapaka-effort na peke? Juan, pwede mo ba akong kunan ng tubig? Kailangan ko alagaan ang may sakit. Bakit hindi mo sinabi na uuwi ka? Nag-antay ako sa labas ng opisina mo ng matagal. Paulit-ulit kitang itinulak palayo. Hindi naman sa hindi kita mahal. Ito ay aking katangahan. Matigas ang ulo, paraan ng pagprotekta sa aking kaawa-awang pagmamataas. Ngayon, sa wakas, naubos ko na lahat ng inaasahan mo sa akin at napatingin ako ng malinaw sa sarili ko. Sofia, hindi ito patas. Sa iyo? Sa akin? Hindi ito patas sa ating dalawa. Ginoo, Isasama kita sa bahay. Bahay. Anong ginagawa mo? Walang sino man ang makakapag-alis sa kanya mula sa akin. Walang sino man. Hindi, maliban kung mamatay ako. Nasa bahay na tayo. kung malaman niya, ano ang nasa loob ng urn na ito? Hayaan mo na. Si, Siyang ka pala, Emma, ang bagay na ito. Huwag mo na sabihin kay Sofia. Ang masakit na pagsisisi ng isang lalaki matapos malaman ang katotohanan ay mura at nakakainis. naunawaan ko.
Emma, pinalaki mo si Sofia mula bata pa. Tungkol sa pagpapanggap niyang patay noon, hindi ko sinabi sa iyo dahil naisip ko mas mabuti kung kakaunti ang nakakaalam. Kapag natapos ko na ang mga bagay dito, pupunta ka sa ibang bansa para alagaan siya. Hindi siya komportable kung wala ka. Natatakot ako na masyado kang mababalisa at gumawa ng isang bagay mapanganib. Ano bang pwedeng mangyari? Kung gusto niyang mamatay, ginawa na niya iyon. Wala mangyayari. Wala ba siyang taong gusto? Kapag sila na, natural niyang makakalimutan si Sofia. Natural. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Siya ay palaging pabago-bago. Uwa. Pabago-bago. Marco, ang pangalawang lalaking bida sa libro. Mukhang malandi at mayabang, pero mahal na mahal niya ako. Sa kwento, para tulungan ako, ginagawa niya ang lahat para makuha ang bida. Sa huli, gumagawa siya ng masasamang bagay at nagtitrigger ng parehong cliché plot. Ginaganti siya ng lalaking bida at namatay sa mga bisig ko. Bakit laging may tapat na manliligaw ang kontrabida? At ang tapat na manliligaw na iyon ay nauuwi sa kamatayan dahil sa kontrabidang ito. Anong taon na ba ngayon? Kailangan bang maging ganun kabobo ang masamang babae? Narinig mo ba iyon, tang manunulat? Pero huwag kang mag-alala. Dahil nagising na ako, siguradong matutulungan kita makawala sa klise na wakas na ito. Lumayo tayo sa mga bida hanggat maaari. Ang tapat na manliligaw ay gwapo at mayaman, kaya bakit nila ako pinahulog sa mahirap na estudyanteng iyon? Itong basurang nobela, sino bang nagbabasa niyan? Marco, anong ginagawa mo? Binigyan kita ng pagkakataon. Bakit hindi ka tumakbo? Ako, Nagatubili ka. nagsisinungaling ka. Huwag mong sabihing nahulog ka na sa akin. Ma'am, Marco, siya. Ayos lang siya. Huwag mong kalimutan, noon, para sa kawawang estudyanteng iyon, ginawa niya sa iyo ang lahat ng iyon. gusto ko lang siya. Wala siyang pera. Ano naman kung mahirap siya? Huwag mong isipin na mas magaling ka dahil sa pera mo. Para maliitin mo ang iba. Sa paningin ko, hindi ka matutumbasan sa kanya. Sofia, Hindi ko kasalanan iyon. Noon, kontrolado pa ako ng plot. Manipulado. Talagang gulo ako. iba na siya ngayon. Huwag mo akong subukang pigilan. Matigas ang ulo ko. Sana tama ka. Tratuhin mo siya ng mabuti. Marami rin siyang pinagdaanan. Alam ko. Marco, sa pagkakataong ito, ako ang magiging pinakamalaking wildcard. Isusulat ko muli ang iyong wakas. Hindi mo ba ako sinisisi? Alam kong hindi ikaw iyon. Anong ibig mong sabihin? Para kang nababaliw noon. Nahuhulog kay Juan. Walang katuturan. Isang babae mula sa isang mayamang pamilya na nasa tuktok. Paano siya mahuhulog sa isang mahirap na estudyante? Kaya napagpasyahan kong nawalan ka na ng bait. Sa totoo lang, nagkaroon ako ng panaginip noong isang araw. Panaginip? Huwag mong sabihin siya rin. Sige na nga, kakaiba iyon. Sa panaginip, tayo ay mga supporting character lang para sa lead couple. Iyon ang dati natin. At sa panaginip na iyon, marami akong ginawa. Kahit anong gawin ko, hindi nagbago ang wakas. Ngayon ay iba na. Dahil sa pagkakataong ito, bumalik ka. Sa panaginip na iyon, hindi ka kailanman. Tulad ng ginawa mo ngayon. Matatag na pinili ako. Salamat, Sofia. Hindi? Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat sa paghihintay mo rito para sa akin ng matagal. Emma, sa pagkakataong ito,
Mali ba talaga ako? Ginoo, hindi mo na ba alam ang sagot? Wala nang pero. Binibining Reyes, binigyan ka ng maraming pagkakataon. Kung may kahit katiting ka pang pagpapahalaga sa kanyang damdamin, hindi niya gagawin ang desisyong ito. Oo. Bakit ba ako naging matigas ang ulo? Ano ang punto ng pagsasabi ng lahat ng ito ngayon? Wala na ang binibini. Wala na ring dahilan para manatili ako. Ingatan mo ang iyong sarili po. Tita Elena, sinisisi mo rin ba ako? Huwag kang umalis. Kung aalis ka, walang bakas niya ang mananatili sa bahay na ito. Tita Elena. Sofia, masama ang pakiramdam ko. Sumasakit ba ang tiyan mo? Kung ganoon, huwag kang uminom ng sobra. Uminom ka ng ginger tea. Ako ang nagtimpla. Sofia, sa wakas, nakabalik ka na. Juan, sinasaktan mo ako. Anong ginagawa mo dito? Hindi. Huwag mong kunin si Sofia sa akin. Juan, kung magpapatuloy ka may mangyayaring masama. Ibaba mo muna ang kahon. Pumunta muna tayo sa ospital, okay? Alam mo rin, hindi ba? Alam mo, ano ang ginawa mo sa kanya? Sabihin mo sa akin, bakit naging ganito ang mga bagay? Juan, wala talaga akong alam. Si Sofia ang lumapit sa akin ng mag-isa. Sinabi niya gusto niyang pag-usapan ng partnership sa akin. Kooperasyon? Anong kooperasyon? Wala, basta. Siye, Si Sofia. Lumapit siya sa akin kanina. Nagsabi ng mga kakaibang bagay. Sabi niya gusto niya tayong pag-isahin. kaya... Alam mo bang lulukso siya sa dagat? Hindi kanya ipinapares sa akin. Ang habol niya ay pera ng kumpanya mo. Sabi niya, kung pumayag ako sa kanya, ibibigay kanya sa akin. Siyempre, hindi ako pumayag doon. Pero hindi ko inakala, kinuha pa rin niya ang pera ng kumpanya mo at tumakbo. Tapos sa sobrang gulat, nahulog siya sa tubig at namatay. Iyon ang nararapat sa kanya. Yuan, sobrang mahal lang talaga kita. At pagkatapos, hindi ko na tinarget si Sofia. Ang relasyon ninyong dalawa ay pinilit niya sa simula pa lang. Hindi mo rin siya gusto. Ngayon patay na siya. Malaya ka na sa wakas. Hindi ba dapat masaya ka? Sino nagsabing hindi ko siya gusto? Bakit? Kapag nakikita kong umiiyak si Maria, sumasakit din ang puso ko. Pero ako, malinaw naman na hindi ko siya mahal. Tulad ng hindi ko naman palaging kailangang makipag-away kay Sofia. Pero kapag lumalabas na ang salita sa bibig ko, iba ang lumalabas. Umalis ka. Ayaw na kitang makita. Ano bang problema sa akin? Sino yan? Alam mo ba, bakit hindi pinapapasok ni Ginoong Cruz ang sinuman sa silid na iyon? Tiyak narinig mo na minsan si Ginoong Cruz ay nagkaroon ng kontrata sa isang tao? Talaga? Siyempre totoo. Noon, ang kasintahan sa kontrata ni Ginoong Cruz, dahil nalugi ang pamilya niya habang tumatakas kasama ang pera, ay nahulog sa dagat at namatay. Pero alam ng lahat ginawa niya iyon para kay Ginoong Cruz, para makasama ang kanyang kababatang mahal na mahal niya. Pinili niyang mamatay. Bakit ka kinakabahan? Hindi pa ako tapos. Hindi pa rin makalimot si Ginoong Cruz at ilibing ang tunay niyang minamahal. Araw-araw niyang hinahawakan ang urn niya. Ginoong Cruz. Ginoong Cruz, ako. Linisin mo diyan. Ikaw, sumama ka sa akin. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Hindi naman dahil sa gwapo ako, di ba? Kamukha mo siya. Totoo ang mga chismis. Namatay na ang mahal ko. Kung gugustuhin mo, magtrabaho ka sa kumpanya ko. Tuwing nakikita ko ang mukha mo, nakamukhang kamukha ni Sofia. Parang buhay pa siya sa tabi ko. Ginoong Cruz, hindi patay ang babae sa larawan. Nakita ko siya, 2 buwan na ang nakalipas. Nanay,
Tatay, ilang beses ko bang sinabi sa inyo? Hindi na kayo kailangang mag-alala sa akin. Maayos naman ako dito. Tigilan nyo na ang palaging pagpapadala ng pera sa akin. Natatakot lang si tatay na baka hindi sapat ang pera mo. Ang layo ng pupuntahan, isang lugar na hindi mo kilala kahit sino. Kung hindi sumama si Marco sa iyo, hindi ako magkakaroon ng kapayapaan ng loob. Sige, ibababa ko na ang tawag. Ano ang sinabi ng magulang mo? Mukhang nagpadala na naman sila ng pera sa iyo. Hindi mo tinanggap, inilipat mo sa account ko. Hindi ba tayo sanay na? Simula nang umalis ako sa pagiging abala 2 taon na ang nakalipas at lumipat dito, lagi silang nag-aalala na hindi ako okay. Ang pangunahin nila ay magpadala ng pera. Nagsisisi ka ba? Mula sa pagiging malaking CEO hanggang ngayon na tumutulong sa akin sa mga gawaing dito? Hindi ba maganda rin ito? Ang negosyo ng pamilya ay inaalagaan, natutuwa ako sa katahimikan. Ang pagiging dito kasama ka, nagpapatakbo ng maliit na bar, regular na mga customer, ang buhay ay talagang komportable. Alam kong ito ay hindi patas sa iyo, pero wala nang ibang paraan. Sa pamamagitan lamang ng pagtatago, nang malayo nating mababago ang daloy ng kwento sa libro. May balita ba kamakailan? Pumanaw na si Lola Cruz. Babalik ka ba para magbigay galang? Kung malaman niya, babalik ang lahat sa dati. Lahat ng taon ng pagsisikap ay masasayang. Ayon sa orihinal na kwento, dapat ay inamin na niya kay Maria ang kanyang nararamdaman at kinumpirma ang relasyon nila, tama? Sa katunayan, mas malayo sa mga bida, mas hindi mahulaan ang istorya. Anong amoy yan? GNG, Win, ito? Sofia, gising ka na. Maupo ka. Susunod ako. Binibini, hindi ako makasabay. Simula nang sunugin niya ang kusina noong huli, hindi ko na siya pinahawakan kahit ano. Ngayon, itong binatang amo akala niya magaling na siya ulit. Gieng, Win, iyon ay noong nakaraan. Ngayon, panoorin mo ako. Subukan mo. Hindi masama. Talaga? Masarap naman, di ba? Ito ay partikular akong nakahanap ng isang chef na Italiano. Bumalik ka na. Inihanda ko na ang paliguan mo. Sige, tuloy. Kising ka na. Gusto mo ng tubig? Bakit hindi ka pa natutulog? Nag-aalala ako baka masama ang pakiramdam mo sa gabi at hindi mo ako mahanap. Matulog ka na. Dito ako sa tabi mo. Anong problema? Dadalhin kita sa magandang lugar. Gumising ka. Sumakay ka na sa kotse. Nandito na tayo.
Sa loob ng halos 5 taon, ang pinakamagandang araw para sa pagmamasid. Uy, ang dilim. Tanda mo noong bata ako, nakikita mo pa ang mga bituin. Ngayon wala kang makita. Sinabi ko lang naman, bakit seryosohin mo masyado? Tingnan mo, ang liwanag niyan. Iyan si Jupiter. Tingnan mo doon, yung malabong banda ng liwanag, iyan ang Milky Way. Sofia, alam mo ba kung bakit ang mga bituin ay napakaliit, pero nagbibigay liwanag sa kalangitan sa gabi? Bakit? Dahil malayo sila at dahil sila ay hindi nag-iisa. Parang sa mga araw na wala ka, ang mundo ko ay isang madilim at baog na kagubatan. Naglalakad ako ng paisa-isa, pero hindi ko alam ang direksyon. Hindi ito bigla ang desisyon. Mula nang makita kita, inihahanda ko na ang araw na ito. Ang pagtatapat ko sa iyo, hindi lang basta, mahal kita. Gusto kong saksihan tayo ng universe at mga bituin. Kaya, Binibining Reyes, pakakasalan mo ba ako? Mula ngayon, hayaan mo akong maging lehitimo na magsilong sa iyo sa hangin at ulan. Hayaang sindihan ko ang bawat gabi para sa iyo. Oh, Marco. Oh. Bakit hindi natin siya mahanap? Maliwanag na hindi siya patay. Nandito lang siya. 2 buwan ang nakalilipas. Pinadalhan ako ng kaibigan ko ng larawan, galing Norway. Ang tao sa larawan ay siya. Nagpadala na kami ng ilang grupo doon, pero si Binibining Reyes ay malinaw na sinasadya niyang magtago sa amin. Sa halip, may tumutulong sa kanya. Tumutulong sa kanya. Marco. Natagpuan namin ito, ang buong negosyo ni Marco sa Norway ay nandito lahat dito. Tara na. Iuwi mo ang dalaga. Pabalik sa bahay. Opo. Juan, bumalik ka. Ayon sa orihinal na kwento, gagamitin ko ang kaligtasan ni Maria para takutin si Juan na pakasalan ako. Sa madaling salita, ang sapilitang kasal na ito ay nagtakda ng aking kapalaran. Ngayon, pinili kong pakasalan si Marco. Ibig bang sabihin na nagbago na ang wakas? Isang margarita. Pakiusap. Pasensya, sarado kami ngayon. Paano kung ipilit ko? May nagkita na ba tayo dati? Shanshang, Paano mo natagpuan ang lugar na ito? kinailangan ng maraming pagsisikap. At nasayang ang maraming oras. Pero wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay nagsinungaling ka sa akin. Hindi ka patay. Ano kung hindi ako patay? Kukunin ko ang lahat ng utang ko sa iyo. At babayaran ko ng buo. Ano ang gagawin mo? Pakawalan mo ako. Marco. Bumalik ang eksena mula sa panaginip. Ay naku, Ginoong Marco, si Juan siya, dinukot si Binibining Reyes. Ano?
Oy? Si, Mako ito. I-lockdown ang buong lugar. Bilisan mo. Hindi ito ilusyon. Totoo ito. Siya ay buhay at maayos. Nasa harapan ko. Ganoon mo ba ako kamuhi? Para lokohin ako ng ganoon, nalunod sa dagat. Ang urn ay puno ng formula ng sanggol. Ikaw lang ang makakaisip niyan. Juan, ang kulit mo. Hindi man lang ako makapagpanggap na patay para maalis ka. Bakit mo ginawa ito? Dahil galit ako sa'yo, syempre. Dahil galit ako sa'yo, syempre. Ayaw na kitang makita. Juan, sana may kamalayan ka sa sarili. Isipin mo na lang na si Sofia patay sa dagat na iyon. Ngayon, itong munting pagmamahal mo sa huli, ito'y sa pilitang itinama ng balangkas. Ako pa rin ay magiging masamang karakter na namatay sa lansangan. Huwag kang matigas ang ulo. Nagkamali ako. Huwag kang magalit sa akin. Hindi dapat kita iniwan sa ating anibersaryo. Mapapatawad mo ba ako? Pwede akong magbago. Pwede kong baguhin ang kahit ano. Kung ganoon, mapapagaan ba ang pakiramdam mo? Wala akong pakialam. Juan, mahalaga pa ba iyon? Kunin muli ang isang hindi ka mahal. Ano bang makukuha mo riyan? Ginoong Cruz, nagsimula ng kumilos ang mga Santos. Tigilan mo na. Walang sino man sa teritoryo ng mga Santos ang makakapag-alis ng isang tao nang walang bakas. Oo, Ang mga Santos ay makapangyarihan. Mahirap kang ilayo, pero hindi ibig sabihin, na hindi ko ito babanggain. Ginoo, wala rito ang binibini. Si, laruin natin siya. Nakagat niya ang pain. Madam, gising ka na. Anong madam? Hindi ko gusto ang tawag na yan. Ginagalit mo na naman ba si Madam? Walang kwentang basura. Tigil, alam mong hindi yan ang dahilan ng galit ko. Lumabas ka. Ayaw mo sa mga alilang ito. Papalitan ko silang lahat. Kung ayaw mo, wawasakin ko silang lahat. Kung ayaw mo, Paano kung ayaw kita? Galit ako sa'yo hanggang sa punto ng pagkasuklam. Hindi mo ba yun maintindihan? Ikaw dapat ay kasama ang iyong minamahal na Maria. Kayo ay itinadhana. sinisi mo pa rin ako. Nagkamali ako ng sobra. Akala ko magagalit ako sa'yo. Kamumuhian kita. Pero pagkaalis mo, napagtanto ko, ang tinatawag na dignidad ay ang aking katigasan ng ulo lang. Kung wala ka, walang saysay ang lahat. Eto na naman tayo. Ako, Tigil, tigil. May sasabihin ka ba? Babawi ka sa akin. Bigyan kita ng pagkakataon upang patunayan na mahal mo ako. Juan, lahat ng mga pakitang tao mong trick ay hindi ako interesado. siguradong may sakit ka. Yang lalaking Santos, marunong talagang mangakit. Huwag kang mag-alala. Bigyan mo lang ako ng panahon. Bubuksan ko ang puso ko upang ipakita sa iyo ang tapat at sobra kong pagmamahal. Itong 2 taon, ano ba talaga ang nangyari? Bakit si Juan ay naging sobrang dumidikit? Rin. Binibini. Bakit mo ako tinawag? Naipit ako dito ni Juan. Asistenteng David. Sa loob ng maraming taon, ano ba talaga ang nangyari? Parang nagbago na siya ng sobra. Bakit ka nagkunwari kang bangkarote at nagkunwari kang patay para makatakas? Hindi ako mahal ni Juan. Ang pagpilit ko ay magdudulot lamang ng paghihirap. Ngunit noong panahong iyon, masyado akong matigas ang ulo. Nakapako na ang puso ko kay Juan at ayaw kong bitawan. Hindi ako tatalikod hanggang sa makabunggo ako sa pader. Talagang nabunggo ako sa pader na iyon?
at saka lamang ako nakalaya. Binibini, nasaksihan ko si Ginoong Cruz hakbang-hakbang, maabot ang kanyang kinatatayuan ngayon. Sa tingin ko, gusto ka niya. Hindi ako naniniwala. Sa loob ng 5 taon, kung naramdaman ko sana kahit isang bahid ng pagmamahal mula sa kanya, ang dati kong sarili. Kaya, ano ba talaga ang nagpabago ng sobra sa kanya? Matapos mong magkunwaring patay, si Ginoong Cruz ay palaging hawak ang iyong urn, gabi-gabi, hindi makatulog. Maya-maya, naging lalo siyang nalilito. At nagpunta pa sa sukdulan. Ginoong Cruz, sumama ka sa akin. Ginoong Cruz, huwag mo akong hawakan. May tao. Bilis. Juan, Lola. Lola, Sofia, mula pa sa simula. Hindi ako pinagkatiwalaan. Umalis siya. Ginamit niya yung katawa-tawang paraan para ipagkanulo ako. Namatay sa dagat. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi niya ako hinayaang harapin ito kasama siya? Ako ba, sa puso niya, ay isang tao lang na iniingatan? Juan, huwag kang magpakatanga. Alam mo, si Sofia ay hindi ganoong klaseng tao. Hindi siya tatakas kasama ang pera. Walang mas nagmamahal sa iyo kaysa sa kanya. Noong taong iyon, noong naaksidente ka sa kotse at nagdurugo, nasa bingit ng kamatayan. Ang biktima ay dumudugo ng matindi. Sino rito ang type O? Kunin ang akin. Nakakuha na tayo ng mahigit 800 sisi. Kung kukuha pa tayo ng marami, Ituloy mo lang. Basta okay si Juan, magiging okay ako. Kung hindi makakuha ng dugo ang isang braso, lumipat sa kabila. Walang umaasa na siya. Ang mahinang dalagang iyon ay maghihila sa iyo pabalik mula sa mga panga ng kamatayan at ibabalik ka. Bakit? Bakit hindi ko alam ito? Akala ko kay Maria iyon. Maria, sabi niya, takot siya sa sakit. Tumanggi siyang magbigay sa iyo ng dugo. Nagkukunwari lang siya para sa iyo. At si Sofia, dahil doon, nagbigay sa iyo ng sobrang dugo at nakoma ng ilang araw. Nagising lang pagkatapos. Juan, nagpapagaling ka. Anong ginagawa mo rito ngayon? Malamig ang puso. Siya ay hindi nagsabi sa akin. Takot siya. Paano siya nangahas? Wala kang tiwala sa kanya. Kahit sinabi niya, hindi ka maniniwala. Sa pagitan nila Maria at Sofia, ituturing mo lang siyang peke. Sige, maraming nangyari sa gitna. Unti-unti, si Ginoong Cruz ay nagsimulang pahalagahan ang mga opinyon ni Maria ng lalo pang marami. Hindi siya napunta sa babaeng itinadhana para sa kanya. Sa halip, pinili niya na bantayan ang aking abo sa buong panahon. Sabi nila na mahal niya ako. Pero sino ang nakakaalam kung ito ay dahil lang sa peking kamatayan ko na nagpaligaw sa kanya? Isang araw,
babalik din siya sa kanyang tamang landas. Mukhang nasa magandang mood ka. Hindi na masyado ngayon. Alam ko, 2 taon na ang nakalipas. Matagumpay kong naitayo ang aking negosyo. Ang misteryosong pondong iyon ay galing sa iyo. Ngayon, binabayaran kita ng 10 beses. Sabi ko may utang ako sa iyo. Babawi ako sa iyo. 10 beses, 100 beses. At Sige, ituloy mo. may mga salitang nakaukit dito. Pangalan mo at pangalan ko. Ikaw mismo ang gumawa? Oo, inabot ng mahabang panahon. Marami akong naisip para dito. Ang paggawa ng singsing ay talagang mahirap. Siguradong, Hindi tama iyon. Sa singsing na puno ng pag-iisip, magugustuhan iyon ni Maria. Hindi ba siya ang humingi noon? Sofia, huwag. Kung magugustuhan niya iyon, ibigay mo sa kanya. Kailangan mo bang maging ganito? Oo, malayo pa ito sa sapat. Sofia, babayaran ko ito hanggang sa mamatay ako. Ang sugat sa kamay mo, ibibigay ko ito sa iyo. Nakakainip na mga trick. Hindi ko naisip na ang gusto mong ipalit sa akin ay magbibigay sa akin ng pag-asa, magkaroon ng inaasahan, at hangarin na gumaling ang mga sugat ko. Wala akong hinihingi sa iyo. Ikaw ay isang dahon na dumaraan sa tabi ko na hindi na nagdudulot ng anumang alon sa akin. Hindi ito patas. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang tawagin ako at paalisin ako ayon sa iyong kalooban? Ngayon itinuturing mo akong parang dahon. Kung gayon, ano ako sa mga nakaraang taon sa tabi mo? Sabihin na nating bulag ako. Ang pagmamahal na kontrolado ng script, ang pag-ibig na dulot ng kwento, ay lalo akong nandidiri. Paano ba ako makakalabas dito? Assistenten David, tumigil ka diyan. Binibini. Saan ba ito? Saan ba ito? Magsalita ka. Wala namang itinatago, napansin mo na siguro. Ito ang pribadong isla na binili ni Ginoong Cruz. Isang pribadong isla. Bawat buwan, gumagamit siya ng satellite phone para magpadala ang barko ng supply ng regular. Sa madaling salita, kung ayaw niya, walang makakaalis dito. Lalangoy ako palabas kung kinakailangan. Wala sa tamang landas ang kwento. Nakita na ang pagmamahal ng bida lalaki sa bida babae ay bumagsak sa kritikal na antas. Pipilitin ang pagwawasto. Ginoong Cruz, binabati kita. Sa wakas ay nakuha mo na ang gusto mo. Nakuha ko ang gusto ko? Tama iyan. Si Sofia ay nagplano na siraan si Binibining Garcia, at ngayon, sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang kaparusahan. At iyang si Fu. Buti nang nawala. Ngayon, walang makakapigil sa iyo at kay Binibining Garcia na magkasama. Sila ay patay na. O, hindi ba karapat-dapat silang mamatay? Nakalimutan mo ba?
Palagi na silang humahadlang sa iyo at kay Binibining Garcia. Galit na galit ka sa kanila. Eksakto. Ang pangit ni Sofia. Oo, puro sila bulok. Ginoong Cruz, magaling. Sa wakas ay nakaganti na. Uwa, Ako iyon. tama. Ikaw mismo ang gumawa. Sinaktan nila si Binibining Garcia. Kaya pinarusahan mo sila. Nang matindi. Tiyak na hindi na sila makakagawa ng kasamaan. Paano ito nangyari? Ito ang dapat na wakas. Ang masasamang karakter na sumusuporta ay nagkaroon ng malungkot na wakas. At ikaw kasama ang bida ng libro ay nagkaroon ng masayang wakas na magkasama. Nobyo, mangyaring humakbang pasulong. At ang iyong nobya, gawin ang iyong huling taos-pusong pag-amin. Lalaking ikakasal, pakikis ang nobya mo. Lalaking ikakasal, pakihuwag labanan ang kwento. Lalaking ikakasal, pakihuwag labanan ang kwento. Lalaking ikakasal, pakihuwag labanan ang kwento. Lalaking ikakasal, pakikis ang nobya mo. Ayoko, Kami ang tunay na bida. Bumalik sa tamang landas. ayoko. Nabigo ang pagwawasto. Ang kwento ay lumilihis sa landas, patuloy na subaybayan. Ginoong Cruz, gising ka na. Matagal kang walang malay. Nasaan si Sofia? Gusto pa ring umalis ng Binibini, pero hindi mahanap ang daan. Nasa kwarto na siya. Dalhin si Maria dito. Sabi ko, ayoko nang makipagkita. Juan? Babaguhin ko ang lahat. Siya? Anong ibig sabihin yan? Juan, bakit mo ako sinaktan? Dahil ba sinabi niya sa'yo na naman? Alam ko na. Tiyak na may sinabi siya sa iyo. Juan, naniniwala ka sa kanya, hindi sa akin. Ako ang laging nasa tabi mo. Juan, anong ginagawa mo? Kailangan kong i-verify ang isang bagay. Kung si Maria ganap na mawawala sa aking buhay, babalik ka ba sa akin? Juan, mahalaga ba talaga sa iyo si Sofia? Sabay tayong lumaki, ikaw at ako. Ang laging nasa tabi mo ay ako. Totoo naman na nandyan ka sa tabi ko. Pero ilang beses mo na akong pinagsinungalingan. Akala mo ba talaga na wala akong alam? Wala na akong lakas para subaybayan ang mga ginawa mo noon. At ayaw ko nang malaman kung ilang beses mo binaliktad si Sofia. Gusto ko lang na tuluyan ka nang mawala sa pagitan namin. Juan, maari akong magbago. Nalilito lang ako. Mahal na mahal lang kita. Sofia, si Sofia ay gumamit ng pera at maruming paraan para makuha ka. Hindi siya karapat-dapat na makasama ka. Hindi ba tayo pwedeng maging masaya mula ngayon, Juan? Ano ba ang sinabi ko? Palayasin mo siya. Galing siya sa slums. Isang maliit na puting bulaklak mula sa slums. Ibalik mo siya sa slums. Wag! Mamamatay ako doon, Juan! Sofia, ano ang nararamdaman mo sa akin ngayon? Nagbago ba ito? Oh, Alam ko na. Basta wala na siya. Ikaw ay. lalo kitang napopot. Kaya, Sofia, pakasalan mo ako? Simula ngayon, ako na ang magproprotekta sa'yo. Ipagsasanggalang ka sa panganib. Hayaan mo akong liwanagin ang bawat gabi para sa'yo. Sofia? Sofia?
Sofia? Sofia? Sofia? Okay ka lang ba? Paano mo ako natagpuan dito? Naglagay ako ng tracker sa ating singsing. Ang sama ng panahon. Napakaambon. Naligaw kami sa dagat sa loob ng 3 araw bago naming natagpuan ang lugar na ito. Tara na. Bakit ang dilim dito? Salamat. Ginoong Santos, ang lakas ng pinakita mo. Pagpasok sa bahay ng iba, ano bang pakay mo? Sumama ka sa akin, pakakawalan ko siya. Juan, hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi siya sa iyo. Ayaw niyang manatili sa iyo. Gusto ko lang kausapin ka. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Noong una, binili kita at lagi kang nagbibigay sa akin ng malamig na balikat. Ngayon, tapos na ang kontrata at nagkahiwalay na tayo. Sa wakas nakuha mo na ang iyong tunay na pag-ibig. Talagang hindi ko maisip kung bakit mo ako bitag dito. Bukod dito, ang Sofia noon ay patay na. Ang nakaligtas ay hindi na iyong Sofia na lulong sa pag-ibig. Sofia, matigas ang ulo ko noon. Ayaw kong aminin na ang relasyon natin ay nagsimula sa maling paraan. Pero nang mabalitaan ko ang pagkamatay mo, saka ko lang na-realize kung gaano ako kabobo. Dati, maniwala ka sa akin, talagang nahulog ako sa iyo. Gusto mo ako? Eh ano ngayon? Ang Sofia na nakipag-away kay Juan hanggang kamatayan ay may iisang wakas, kamatayan. Juan, hindi ako naniniwala na wala kang napansing kakaiba. Oo, nararamdaman ko. Ang lantad na, pakiramdam na minamanipula ako. Pero hindi ko ito tatanggapin. May mahal ako. Ayokong kontrolin, na maglakbay, nang wala ka. Hintayin mo ako. Hintayin mo hanggang makarating ako sa'yo nang walang hadlang. Pagdating ng panahong iyon, walang makakapaghiwalay sa atin. Pero matagal na kitang hinintay. Juan, mahal mo ba talaga ako? O napagkamalan mo ba ang pagkahumaling sa pag-ibig? Bakit sa lahat ng panahon na ito, hindi ko naramdaman ang iyong nararamdaman para sa akin? Sofia, kailangan na nating umalis. Hayaan mo silang umalis. Hayaan mo silang umalis. Marco, sabi mo kaya nating baguhin ang wakas? Huwag kang matakot, Sofia. Kahit ano mangyari, dadaanan ko ito kasama mo. Sino yan? Maria, anong ginagawa mo dito? Juan, nakuha ko na ang nararapat sa akin. Gusto lang kitang makita mula sa malayo. Sapat na yon para sa akin. Ayaw kitang makita. Umalis na si Sofia, di ba? Dapat alam mo na yon. Maria, mas mabuting tigilan mo na ang mga pakana mo. Kung may mangyari sa kanya dahil sa'yo, pabayaan na ang mga Reyes. Hindi ka patatawarin ng pamilya Santos. Hindi rin ako. Alam mo yon. Kaya ko yon. Juan, alam mo yon. Napakaduwag ko. At tingnan mo, naging ganito na ako. Ano pa bang magagawa ko? Dahil nagpanggap kang patay noon,
Bakit kailangan mo pang bumalik ngayon? Hindi ba mas mabuti kung talagang namatay ka? Bakit? Bakit kailangan mong bumalik at makipag-away para kay Juan? Kahit ano, hindi kita hahayaang bumalik kay Juan. Hanggat patay ka, Ayaw kitang makita. ako na lang ang maiiwan sa tabi niya. Mamahalin niya ako muli, maaga o huli. Pagkatapos, matatapos na ang lahat. Nakasakay na ba si Sofia at ang iba pa sa barko? Luway? Hindi pa. Bakit matagal? Wala pa silang dumadating. Baka may nangyari. Papahanap ba kita ng tao? Sino yan? Maria, anong ginagawa mo dito? Ginoong Cruz. May mali. Naaksidente sila sa bundok. Gumising ka. Gumising ka. Magpadala ng helicopter para dalhin sila agad sa ospital at hanapin si Maria at ibalik siya. Sige. Katatapos lang ng operasyon nila, wala pa silang malay. At least hindi naman sila nasa panganib. Ang isang mayamang pamilya tulad ng mga Santos ay laging nagpapamaintain ng sasakyan nila, imposibleng biglang pumalya ang preno. Ang ganoong sitwasyon tiyak na sinadya iyon. Dapat alam ko na. 2 taon na ang nakalipas. Si Maria ay may masamang balak na kay Sofia. Ngayong nakita siyang bumalik, paano siya mananatili lang sa labas at walang gagawin? Maria, iba ka talaga. Marco, Ako ang caregiver na hinire ni Ginoong Cruz. Nasa susunod na kwarto si Ginoong Santos. Si Ginoong Cruz rin ang kumuha ng caregiver para asikasuhin siya. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ganap na gumagaling ang sugat. Mag-ingat ka na huwag masyadong gumalaw. nahanap na ba nila ang dahilan ng aksidente? Si Ginoong Cruz na ang bahala. Dapat kang magpahinga muna. Ginoong Cruz, gising na si Binibining Reyes. Pakilabas mo ako. Wala akong mali. Wala akong mali. Maria, dapat kang magpasalamat na okay si Sofia. Sabay tayong lumaki. Ako lang ang tinanggap mo. Ako ang pinaka-espesyal na tao sa puso mo. At siya, tinakot ka niya gamit ang kalagayan ni Lola Cruz. Pinilit ka. Nababaliw ako sa selos. Bakit ba ako nasa tabi mo sa napakaraming taon at hindi pa rin kita lubusang napanalo? Pero siya nang walang kahirap-hirap. Nang walang kahirap-hirap ang pumalit sa tabi mo sa loob ng 5 buong taon. Kaya kaya mo siya pinaratangan ng paulit-ulit. Oh, gusto kong tuluyan mo nang kalimutan si Sofia. Pero lahat ay eksaktong tulad ng naisip ko na gaganap ayon sa aking plano. Tapos, bigla siyang namatay. Siya ay naging sa puso mo ang hindi maabot na pulang rosas. At ako, dahil lang hinabol ko siya, ay lubusan mo akong iniwan. Kahit na nanatili ako sa tabi mo ng maraming taon, ngayon, ganito na ang nangyari sa akin habang siya ay nakaligtas ng walang gasgas. Bakit? Ikaw naman, dalhin mo ang iyong galit at pumunta sa impyerno. Yuan. Bigyan mo ako ng tubig. Tubig. Alerto, ang pangunahing tauhang babae ay nasa panganib. Alerto, alerto. Ang bida at bida ay nasa matinding panganib. Mahina ang mga palatandaan ng buhay. Malapit nang gumuho ang mundo. Ano yung tunog na yan? Nag-i-illusion ba ako? Mamamatay ba tayo?
Pangunahing lalaki, Juan. Sa pangunahing babae, Maria, may abnormalidad sa emosyonal na datos. Kailangan i-reset. Nagre-reset. Ang damdamin ng lalaking bida para sa babaeng bida ay hindi normal. Hindi. Kailangan i-reset at isulat muli. Pangunahing lalaki, Juan. Sa kontrabidang babae, Sofia. Nagkakaroon ng damdamin. Kailangan i-reset at isulat muli. Ang lalaking bida, Juan. Sa babaeng bida, Maria. Nagkakaroon ng balak na pumatay. Kailangan i-reset at isulat muli. Kayo ang kumokontrol sa akin. Ako ang pangunahing lalaki. Bakit ako magkakaroon ng pagnanais na patayin ang babaeng bida? Kaya ang babaeng bida ay si Maria. Ang kontrabidang babae ay si Sofia. Ang sistemang ito ay responsable lamang sa pagpapanatili ng normal na operasyon ng mundong ito. Hindi para sagutin ang tanong na ito. Katawa-tawa. Sinasabi mo na ako ay nabubuhay sa isang mundong minamanipula. Magsalita ka. Dahil ang pagkamatay ng bida at bida ay magiging sanhi ng pagguho ng inyong mundo. Kung gusto ninyo ang inyong mundo na bumalik sa normal, pakawalan ninyo ako. Pakawalan mo ako. Ayoko maging bida. Gusto ko lang makasama ang aking Sofia. Kung burahin ang alaala ko para makalimot kay Sofia at gawin akong manika na makokontrol mo, mas gugustuhin ko pang mamatay. Hindi ganyan ang orihinal na kwento. Sa orihinal na kwento, si Maria ang bida at si Sofia ay isa lang kontrabida na ginagamit ang kanyang kapangyarihan para panatilihin ka sa kanyang tabi. Wala akong pakialam. Wala akong pake. Hindi ko tatanggapin ang iyong pinagplanuhan. May sarili akong pag-iisip. Alam ko kung sino ang totoong nagmamahal sa akin. Maari mong burahin ang alaala ko ngayon. Burahin lahat, pero hindi mo mabubura ang pagmamahal ko para kay Sofia. Kahit napaburahin mo ako ng lahat, kapag umalis ako, balang araw maaalala ko. Pero si Maria ang bida mo, at ang tunay kong mahal hindi ang isinulat mo bilang isang bida. Kung pipilitin mo akong sumunod sa script, magpapakamatay ako. Hindi ba maganda ang maging bida? Mayroon kang mga oportunidad na kinaiinggitan at walang katapusang kayamanan. At saka, isang bida na umiikot sa pagmamahal sa iyo. Kung gusto mo, maari kang maging ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang pagbura at pagpapalit ng alaala at bumalik sa iyong itinakdang landas. Pagkatapos, makukuha mo lahat ng nais mo. Maliban sa pagmamahal ko kay Sofia, wala na akong ibang gusto. Gusto ko lang makasama ang aking Sofia. Kahit na mawala lahat ng dati kong meron, hindi ako magsisisi. Sa palagay ko, hindi iyon isang matalinong desisyon. Kahit matalo ka lahat ng meron ka dati, hindi ka magsisisi. Hindi ako nagsisisi. Pero si Sofia ay nakatakdang mamatay. Ang kahulugan ng kanyang pag-iral bilang pagkatao na ito ay upang tapusin ang gusot sa bida at pagkatapos ay mamatay sa kamay ng bida. Hindi. Mali ka. Namatay na siya minsan. 2 taon na ang nakaraan. Sa dagat na iyon, namatay siya para sa akin. Namatay na siya minsan. Natapos na niya ang kanyang kwento. Si Sofia pala, 2 taon na ang nakaraan, ay natapos na ang kanyang kwento at namatay? Wala na siya sa istorya. Kahit ganoon, lahat ng meron ka ngayon ay ibinigay sa iyo ng protagonista halo. Kung magpapasya kang isuko ang pagkatao ng bida, pagkatapos mong bumalik sa totoong mundo, wala kang makukuha. Hindi lahat ng suportang karakter ay kayang umangat para maging bida. Kusang loob mong isuko ang pagiging bida. May ibang mamumuno sa papel ng bida. Makikisama ka pa ba kay Sofia at patuloy na magkasama? Ako. Sabi ng doktor, normal lahat ng kanyang pisikal na indikasyon, ngunit hindi siya magising. Narinig ko na papunta siya sa akin noong araw na iyon nang maaksidente siya sa sasakyan. Juan, inaabala ka ba niya? Pero nagising siya. Nagkaroon lang siya ng pagsubok sa trabaho. Mula sa pagiging gintong bata hanggang sa mabangkarote ang kanyang kumpanya, naging hindi siya kilala.
Matagal na akong hindi nakakarinig sa kanya. Sa pag-iisip ko, nakakagulat. Sa pag-iisip ko, nakakagulat. Sa lahat ng mga taon na ito, maayos ang takbo ng buhay niya. Hindi pa kasama ang iyong tulong, lahat ng ginagawa niya ay nagiging napakaayos. Para bang lahat ay sumusuporta sa kanya. Ano ngayon ang problema? Baka nawala na ang proteksyon niya sa kwento. Hindi na siya ang bida? Binibini, may bisita ka. Sofia, upang makarating sa iyo, isinantabi ko ang lahat. Hindi na ako ang bida. Ngayon, ako ay pareho lang mahirap na estudyante. Kaya, gusto mo ba akong bilhin muli? Oras na para sa kasal. Pasensya na. Mayroon na akong sariling bituin. Bida lang sa libro. Ayaw mo? Eh di pumili ka na lang ng iba. Sino? Tigilan ng away. Pwede bang tumigil ka sa pagiging tanga? Palitan mo para sa akin. Hindi ba pwedeng ako ang bida? Tama, ano bang mali ang ginawa ko? Palitan mo ng ako lang ang maganda. Anong panahon na ito? Mamamatay dahil sa lalaki? Kaya kong magkaroon ng buong mundo. Bakit pumili ng bida o suporta? Palitan mo. Gusto ko ang buong mundo. Papalan ko. Palitan, palitan. Sa tingin ko, itatago ko na lang. Masaya na ako dito. Bilisan mo. Palitan, palitan.